Panginoon. Hallelujah. Lagi natin tandaan, masalimot man ang ating pinagdadaanan, our God is able to make all things beautiful. Kayang pagandahin, kayang painamin, at kayang pabutihin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sasaltayan po ang ating series, Hallelujah, dito po sa Book 3, which is entitled, Who I Am in Christ Jesus, knowing our identity. Dahil, again, the more we know who we are, alam natin ang ating mga karapatan bilang anak ko ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 15:10, sabi ni Pablo, but by the grace and merited favor and blessings of God, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I worked harder than all of them, the apostles, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor, and blessings of God which was with me. Kaya anuman ang estado at maging estado natin sa buhay, it's all because of the grace of God. We have nothing to boast because we own nothing in this world. Let us review sa ating mga tinalakay na, mga kapatid. Part 1, I am abounding in Christ Jesus. Part 2, I am accepted in Christ Jesus. Part 3, I am alive in Christ Jesus. Part 4, I am anointed in Christ Jesus. Part 5, I am assured in Christ Jesus. And Part 6, I am baptized in Christ Jesus. Part 7, I am belong to Christ Jesus. In Part 8, I am blessed in Christ Jesus. And Part 9, I am born again in Christ Jesus. In Part 10, I am called by His name in Christ Jesus. Part 11, I am clothed in Christ Jesus. In Part 12, I am complete in Christ Jesus. In Part 13, I am confident in Christ Jesus. In Part 14, I am conformed to the image of Christ Jesus. And that was last Sunday. Ating pong inacronym, ang acronym na sumasabi naman. Hallelujah. Again, ating acronym ang acronym na LGU. LGU, I am conformed in the love of Christ Jesus. And then, I am conformed in the glory of Christ Jesus. And third one, I am conformed in the unity of Christ Jesus. Paglaan po ng panahon, unti-unti ho, magiging katulad tayo ng ating Panginoon. So we were aiming to be like God, to be like Jesus. Kung ang Diyos ay mabait, sooner or later, magiging mabait din tayo. Kung si Jesus ay mabuti, later or sooner man, tayo din po ay magiging mabuti, mga kapatid. Living like Christ nga ang wika. And this afternoon, tayo po ay nasa part 15. Medyo mahaba-haba na po. Naniniwala ako, mga kapatid, na marami na tayong pagkakakilanlan ang pinag-aralan. At the more we know ourselves, again, the more na tayo magiging confident living as believers. Okay, part 15, pinamaganda po natin, I am conqueror. Ano yan? Through Christ Jesus. So, tayo ay mga mananagumpay. Sabi mo nga sa katabi mo, mananagumpay. Narinig ko sa isang preacher, we are not victim. Tayo po ay victor. At hindi po tayo survivor, ha? Huwag pong lalabas sa bibig na nag-survive ako sa problema, nag-survive ako sa isang sitwasyon. No, hindi po tayo survivor, tayo po ay victorious. Kasi pag sinabing survivor, pwedeng hindi ka nakasurvive, pwedeng mag-survive ka. Pero pag victorious, mga kapatid, wala pong katalo-talo ang tinatawag natin. Okay, let us read. Dito po sa Romans 8:37, yet amid all these things, we are more than conquerors. Hindi lamang tayo conqueror, kundi more than conquerors, and gain a surpassing victory through Him who loved us. And that is Jesus. Ang sabi sa Tagalog, hindi kundi sa lahat ng mga bagay. Sabi mo nga lahat. Ano ibig sabihin ng lahat? Problema, pagsubok,
Suliranin, ano yung kape? Salamat. Sa likod mo na ako ng kaunti. Pag natutuyan kasi lalaman ako, ano yan. Okay, balik tayo. Sabi po ni Pablo, kundi sa lahat ng mga bagay. Praise God. Pag sinabing lahat ng mga bagay, regardless, anuman sitwasyon mayroon ka. Pwedeng problema, pwedeng pagsubok, pwedeng mga challenges. Ano man ang pinagdadaan mo, sabi na sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ni Yaong sa atin ay umibig. So, minahal tayo ni Kristo. Ang ganda nga ng awit kanina, di ba? Dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo mga kapatid ay naging mananagumpay. Not in a certain things, kundi in all things. Sabi nga ninyo, ano man pinagdadaanan mo, pagtatagumpayan mo yan. Marami tayo, madalas ang pinagdadaanan natin, financial Minsan puro pera, kulang ng pera, kulang ng budget, kulang pampayad. Parang ang buhay ng tao nasa pera. Pero whatever, sabi nga ng Bible, anuman ang iyong pinagdadaanan, hallelujah, magtatagumpay tayo. Marunong lang tayo maghintay, huwag tayo masyadong gagad, huwag tayo masyadong mga kapatid. Kasi yung iba talagang brinabraso, ika nga, praise God. Hayaan mo ang Diyos, kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Nagtagumpay tayo not because of our own strength, our own ability. Naging victorious tayo because of the one na nagmahal sa atin. In other words, whatever problem we have in life, ipakikipaglaban ka ng Panginoon. It's because of Him. Sabi mo sa katabi mo, malalagpasan mo yan. Walang pagsubok, praise God, na hindi ho natin kayang lagpasan. Sabi po dito sa Greek word, ang conquerors, sa Greek 52:45, ay huper nika. Parang huper nikaw. Ang ibig sabihin, huper nikaw, from, ito po ay compound word, ibig sabihin to kiss beyond, to gain a decisive victory. Matindi, at translate ito more than conqueror. Matindi po, pag sinabing decisive victory, hindi po ito by chance. Sabi mo, hindi by chance. So, ibig sabihin talagang decisive victory. So, pagpatuloy natin. Sabi po ni Pablo muli, mga kapatid, 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who gives us the victory, making us conquerors through our Lord Jesus Christ. Datapwat, sabi po doon, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So whatever situation you are in this evening, mga kapatid, tanim mo sa isip mo, bibigyan ka ng pagkatagumpayan ng Panginoon. Sabi mo, I like that. So mahalaga, praise God. Problema ako kasi nagsunod-sunod pala yung bill ko kay Duday pala, umabot pala ako doon ng kulang-kulang 5,000 kulang-kulang, 4,000 na higit yung mga tarpaulin. So, ang dami pala, praise God. Sabi ko, God is really good. Kanina tumawag, may nagpasukat ng order. Ganun lang yun ba? Ang Diyos ang bahala. Lagi natin tandaan, ang Diyos ang bahala sa atin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, magtatagumpay ka. Kaya huwag niyo sasabihin mo, huwag lalabas sa bibig natin, hindi ko kaya, mabigat, sobrang bigat, hindi ko kaya yan, susuko ako, bibigay ako. Hindi ho, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin kayang pagtagumpayan. At ang kagandahan, anuman ang ating pinagdadaanan, bibigyan ka ng Diyos ng pagtatagumpay. Again,
He will fight for you. Yan ang maganda. Ipapakipaglaban ka ng Panginoon. You will not fight for yourself or by your own. God is always with you. Kasama mo na makikipaglaban ang Diyos. Amen? Amen po ba? Okay, pangalawa, sabi ng 1 John 5:4, sino ba ito mga mananagumpay? For whatever is born of God, born again, Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, is victorious over the world. And this is the victory that conquers the world, even our faith. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatuwid ang ating pananampalataya. Kung gusto mo ng tagumpay, what matter is ang ating pananampalataya. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga uli, what matter to God is your faith. Pananampalataya, kahit anong ating pinagdadaanan, what matter is our faith. Kasi ang nagtatagumpay, yung paniniwala ho natin na kaya natin magtagumpay. Amen? Kasi if we think of ourselves, sasabihin natin, ikiagyo yan, mabait yan. Praise God. Pagka ganyan na ang thinking mo, wala na, magdaday ka talaga. Pero whatever yung situation again you are in, pag nasa isip mo, naniniwala ka, na malalagpasan mo, pagtatagumpayan mo, then it will happen to you. Because what you think of yourself, you will become. Amen? Sabi mo sa sarili mo, kaya mo yan. Nakita mo si Michelle, mantik-mantik ng sumuko, di ba? Sister Joy, namurit-murit yan. Praise God, hallelujah. Hindi, joke lang. Pero minsan ang pag-usapan namin, sabi ko kay Sister Joy, wala tayong ibang pwedeng magawa kundi ipanalangin. Pray na lang kasi i-advise mo, hindi man tatanggap ang advice. Pag sinabihan mo si Michelle, matigas din ang buhay. Anong gagawin natin? Hindi, joke lang, Michelle. Di ba bait yan si Michelle? Pero yun nga, napag-uusapan namin kay Sister Joy, we can do nothing kundi to pray. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, kahit napaka-imposible, hayaan mo ang Diyos na siya ang kumilos. Amen? Tama po ba? Hallelujah. Sabi nga, mayroon bang nakakapagpabago sa guhit ng zebra? Wala. Pero kaya ng Diyos baguhin yan. Kasi sa Diyos, walang imposible. It seems for you impossible, pero again, paano man ang pinagdadaan mo, asawa mo man yan, anak mo man yan, ano man ang iyong pinagdadaanan, mga kapatid, ipa sa Diyos mo, at maniwala ka na malalagpasan mo yan. He can turn our tears into joy, and He can turn our sorrow into happiness. Ang sarap ng ganon, yung babalik ka rin ng Lord ang sitwasyon. Amen? Hallelujah. Alam ko, hindi tayo pwede maghugas ng mga kamay natin. Dumarating talaga sa punto natin na we are about to give up. Lalo na kapag mabigat ang pagsubok. Nako mga kapatid, gusto mo nang maglaho sa buhay. Gusto mo nang mamatay. Praise God. Pero, again, what you think of yourself, pag may dumating na pagsubok sa buhay mo, naniwala ka na kaya mong pagtagumpayan, then it will happen to you. Dagdag pa po natin sa 5:5. Sige po, tuloy natin. Sabi po dito, who is that is victorious over that conquers the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin ng believe, who adheres to, trust in, and relies on that fact. Sa Tagalog, sabi po doon, sino ang dumadaig sa sanlibutan? Siyempre, sasagot ka, ako. Kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, pag naniwala ka kay Jesus na anak ng Diyos, you believe Jesus as sovereign God. You believe Him as powerful God. You believe Him na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi Diyos, pag Diyos ang pinag-usapan, we're talking about supremacy and sovereignty, mga kapatid. Ibig sabihin, kaya gawin ng Diyos. Sabi ko nga, ang Diyos na sinasabi ng kasing laki, mga kapatid, ng dinosaur.
Ganun ho ang Diyos natin. At ang maliliit, pwede naman ang dinosaur gawin niyang parang langgam. Ganun po, walang imposible sa Diyos niyo. Kaya, sampalatayanan mo that our God is able. Sabi mo nga uli, able. Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Revelations 2:11, He that hath an ear. Sino may mga tainga? Let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kasama dyan ang highly favored. He that overcometh shall not be heard of the second death. Sa Tagalog, maganda pa sabi, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Yan ang maganda pa. Ang ikalawang kamatayan na tinutukoy dyan ay impyerno or hell. Sabi ng Bible, ang mga nagtatagumpay sa sanglibutan, hindi na tayo pupunta ng impyerno, pupunta po tayo ng langit. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, langit. Maganda yung biyahing langit, mga kapatid. Praise God. Papunta tayo doon. At by the way, baka iniisip mo dahil ikaw ay nagsisimba, mga anak kasama mo, hindi. Individual yan. Ngayon, kung ang iyong mga anak gusto mong sumama, hallelujah, papuntang biyahing langit, isama din natin sa church. Hindi naman pwede, unfair naman yun, na tayo naglilingkod, yung mga hindi naglilingkod maliligtas. Hindi. Hindi ganun ho, mga kapatid. Kaya nga, kung nakikinig kayo, sabi nga, ang may pakinig, makinig, tayo sa ating pamilya, huwag natin payagan ang mga anak natin na hindi nagsisimba. Dahil pag pinayagan natin yan, kasasanayan nila yan, kaugalian nila yan. Pag kinaugalian na nila na hindi nagsisimba, ang hirap mo nang yayain yan. Maniwala ko kayo. Okay, what would you expect pag hindi nagsisimba? Hindi, mali yung katuwiran na, pastor, kahit hindi ako nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. O di alisin na lang natin ang simbahan, huwag lang natin limutin ng Diyos. Hindi pwede yung ganong katuwiran. Kasi ang lahat ng tao, hindi talaga nakakalaman pag may problema, ito nakakalimot kay Lord. Kaya nga nagtayo ang Diyos ng simbahan para ang kanyang mga anak magagathered every Sunday. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, hindi naman mahirap ang maglaan ng oras kay Lord. Gawin nating priority si Lord. Seek ye first nga eh. Ang ibig sabihin ng seek ye first, prioridad natin ang Diyos. Trabaho o ang Panginoon. Madaling mamili. Asawa o ang Panginoon. Anak o ang Panginoon. Boyfriend o ang Panginoon. Madali lang mamili. If you know your priority, madali lang mamili. Tama ba, church? Kaya minsan nag-i-struggle tayo. Alin ba unahin ko? Excursion o pagsisimba? Pag hindi mo alam ang prioridad mo, you will struggle to choose. Lagi niyong tandaan yan. Amen? So again, mga kapatid, sabi ng Bible, ang magtagumpay, hindi na po pupunta sa ikalawang kamatayan o impyerno, sila po ay biyahing langit. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, biyahing langit. May nagtanong nga sa aking pastor, lakas-lakas ng loob, pastor, parang balita ko sa inyo yung church, medyo, hindi naman, tatapat naman talaga ako, hindi naman ako kailangan mag-pretend na sobrang dami namin, kasi ang sisipag, kanina deklarasyon yun, masisipag magyaya mga membro, bawat makakasalamuhan, kasi ba tayo? Ano tayo? Talagang mapagyaya mga membro. Pag dumarating sa church, ang daming akay-akay. Ganyan ang mga membro sa highly favored. Kaya na hindi na tayo nagkakasiksikan na namumroblema ako kung saan ako bibili ng upuan sa sobrang dami natin. Masisipag ang lahat ng tao. Wala akong problema dito. Napaka-blessed ko. Amen. Sabi naman ng ibang pamumusong yan, hindi. I am declaring of what I am expecting. Amen. Darating ang panahon, sabi mo, tsaga-tsaga lang, sabi ko sa kanila, ang tagumpay ng church hindi nababase sa dami ng libro. Lagi yung tandaan. Ang tagumpay, ang success, masusukat kung nagampanan mo ang iyong obligasyon. Ako bilang pastor, nagagampanan ko yung obligasyon ko. Praise the Lord. So that is being successful na pastor. Hindi, yung maraming mga membro, yun ang successful. Alam niyo po kaya ang ibang church, maraming mga membro, masisipag ang mga membro.
Kasi sabi ko nga, if we want to multiply ang church natin dumami, kung ako ang pastor, may mga tupa, para dumami ang tupa, sino ang mga anak ng tupa? Siyempre, tupa. Tama ba, Michelle? Wala namang pastor ng mga tupa na siyang nag-i-ere ng mga tupa para dumami. Ang mga tupang nagbubuntis, mga tupang nanganganak, para dumami ang kapwa tupa. Ganun po yun. Hanggat ang mga membro dito sa church natin, kaman lang sa church, basta makapag-attend sa church, okay, I don't care sa iba, hindi talaga tayo lalago. Nasa inyong mga kamay ang paglago. Matulungan natin ang ministry ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi ulitin ko mga kapatid, bakit ko nababanggit ang pagyayaya has something to do dahil ngayon may mga nangyayari na hindi na kayang i-explain ng mga science. Meaning to say, may mga signs kasi ang pagbabalik ni Lord, He will give us signs even in heaven. So, hindi na normal ang mga nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid. Hindi na po normal. What I'm saying is, i-prepare natin ang ating pamilya. Kasi baka pagdating ng panahon, magsisihan tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, sinisikap natin na madala yung ating pamilya. Ngayon, kung medyo mahirap, ipag-pray na lang natin sa Panginoon and let God ang bahala sa kanila. Pero hindi nawawala yung pagyayaya natin. Is that clear and loud, mga kapatid? Dahil again, individual. Hindi pag nag-rapture, sasabit sila sa palam, hindi ho. Kanya-kanya ang kaligtasan. Napakasimple lang naman ang logic. Pag nagturo ako, naiintindihan nyo naman. Na kung gusto nyo maging doktor, papasok ka talaga sa eskwelahan ng medisina. Hindi ka pwede na magdudoktor ka na ayaw mong pumasok sa eskwelahan ng medisina. Tama ba? Kung gusto mo mag-aral ng pagkapulis, hindi mag-aaral ka sa school ng criminolohiya or criminology. Kung gusto mo ng nursing, papasok ka sa school ng nursing. Gusto ko mag-nursing. O mag-aral, ayoko pumasok sa nursing na school. Hindi pwede. If you want na magtapos, ganoon din sa church, if you want na makarating ng langit, kailangan natin pumasok ng simbahan because ang simbahan is the stepping stone para tayo hubugin, turuan ng salita po ng Diyos. Tama ba, mga kapatid? Wala pong tao na pupunta ng langit na hindi nagsisimba. Minsan narinig ko, pag nagyayaya ako, sabi ko, simba tayo. Sabi niya, baka ako masunog. Kapag hindi nagsisimba, ang masusunog. Yung nagsisimba, hindi masusunog. Hindi naman impyerno ang church. Ang hindi nagsisimba, ang masusunog. Tama ba? Ayaw na lang magsimba daw kasi masusunog. Ay, masusunog. Hindi ko mag-gets yung logic nila. Pero again, ang hindi nagsisimba, yun talaga ang maiimpyerno. Sorry to say, pero that is the reality. Sabi mo nga uli sa katabi mo, God is really good. Kaya isecure natin ang pamilya. Hinihintay ko nga na pagdating ng panahon, si Mikaelo, madala niya yung kanyang pamilya. Di ba? Hallelujah. Yung mama niya dati, yung daddy niya, nag-aatin niyan sa abakan. Praise God. Hallelujah. Actually, sorry hindi po ako madamag, pero parang gusto ko ng tayuan. Yung mga taong ayaw tumulong na sa atin, ayaw ko na rin tulungan. May nag-chat-chat sa akin Hindi ko pinapansin si Sister Joy, hindi mo nag-a-attend Siguro ganun na lang, kasi mahirap naman puro pabor. Sa kanila patapos, pag tayo humihingi, wala sila, binabaliwalan tayo. Siguro ang pahalagahan ko na rin mga nag-a-attend. Yan. May problema, Sister Joy, meron ako, tulungan ko. Pero yung mga hindi nag-a-attend, walang problema, hindi ko natutulungan, Sister Joy, bahala sila sa buhay nila. Hindi naman siguro. Kasi ang sabi ng Bible, yung mga kapatid, pahalagahan natin. Kasi, praise God. Sabi nga ng isang preacher, medyo makwento ko lang, nag-abroad daw isang membro, naging successful sa abroad, naging mayaman. Tapos ngayon, mga kapatid, bumalik siya sa Pilipinas. At ang sabi po doon, siya daw po ay hindi nagbibigay ng offering or ikapo doon sa kanyang pinanggalingan na church. Kasi ang church niya doon daw po sa ibang bansa. At ngayon, ang nakiusap siya sa pag-uwi niya, na ipa-bless ang kanilang kasal. Parang magpaparinyo. Alam niyo po ang sabi ng pastor dito sa Pilipinas. Sorry na medyo radical. Sabi ng pastor, hindi. Kung magpapabless ka, magpapakasal ka, tawagin mo yung pastor mo sa abroad. Huwag ako. Nakukuha nyo? Kasi minsan, ang mga pastor parang
O, panagig butas, hindi ho ganon. Praise God. Pero mabigat na sagot yung Sister Joy eh. Na, yaman yun ang pastor kinikilala mo sa ibang bansa, o di, kung magpakasal ka, tawagin mo. Praise God. O tama naman. Hallelujah. Eh ako, pag dumating ang panang pastor, namatayan mo kami, pili po ba kayo mag-funeral sa amin? Saan mo kayo nag-a-attend? Doon po sa Dao. Di sa Dao kayo magpapafuneral. Huwag sa akin. Ganun po ang sagot natin nga, matuto na tayong medyo manindigan. Yan, si Michelle, pahalagan natin yan kasi nag-a-attend yan kahit basta papalam na ako, dala mo kami. Tapos makikita mo, mayamanin na naman. Hindi niya matiis. Si Jonas nung may iyak-iyak pa yan, Sister. Alam mo, Pastor, nung linggo na paiyak ako. Kasi talaga sinabi ko, di ba, na ang pastor, kahit iwanan nyo, still you are in our hearts. Totoo po kasi yun. Pwede nyo palitan si Pastor Lito, pero you will be forever in my heart. Hindi pwedeng burahin nyo. Nakaukit na kasi kayo. Akala nyo yung mga wala dito, hindi ko tanda. Tanda ko yun. Yung mga panahon na kasama, isa-isa mo, Sister Joy, sa akin ang lahat mula sa abangan ng mga nag-attend, still they are in my heart. Tanda ko sila lahat. Tanda ko yung mga nagawang problema, tanda ko yung mga praise God, hallelujah. Pero again, dahil hindi naman ako siguro nagkulang na mag-start ako, pinuntahan ko lahat yan. Sila Sister Di pastor, nag-attend na kami, sige, wala namang problema yan. Praise God. Buti nga, Sister Joy, pag si Sister Joy nagtatampo, hindi lang nag-a-attend yan, hindi lumilipat sa ibang. Yung iba, pag nagtampo, lumilipat yan. Sister Joy, hindi lang yung magbubukas. Kumusta ka, Sister Joy? Anong pastor? Magaling siya agad, pero ako hindi ko pinapatulan, hindi ko sinasabay, kasi pagkaraan ng isang linggo, maayos na naman yan. Hallelujah, magyayaya na naman yan. Pastor, kain tayo. Praise God. Ganun lang yun. Kilala ko na yan, Sister Joy, pag mayroong ayaw sa akin, hindi yan mamamansin. May sakit yan. The joke lang. Praise God. Kilala ko ng mga tao. Sila may kaino, kapag chinat mo at hindi nag-reply, hindi yan darating. Kaya, pag nag-chat ka, Sister Joy, na walang nag-heart, walang hindi yan darating. Nababasa nila yan. Maniwala ko, nababasa nila yan. They just try to ignore. Kasi ayaw na naman mag-reply ng direct. Hindi kami aatin, Pastor. They just, ipipili na lang nila ang huwag mag-reply. Pero intended na yon na hindi talaga sila darating. Chinachat ko ng linggo. Christian, si Christian pala may sakit. Si Mikailo, talagang minisumba, Mikailo. Wala talaga kahit anino, Sister Joy. Hallelujah. Hindi mo lamang kaya sila sumili. Pastor, pasensya na po, I am not able to come. Ang ganda ng gano'n, Sister Joy, parang nakakapag-adjust. O kita mag-praise and worship namin. Solemn na solemn kami. Worship. Ang unang pasok pa ni Michelle, tamang-tama. Mabuti Michelle, naputol ko. Kasi siyempre, nanonood yan. Kita mo yung naka-record doon. O yung pangalawang okay na, pero yung tikwan, wala pinuto ko yung Sister Joy. Siyempre, kaya na sinasabi ko nga mga anointed yung mga worship. Pag nanonood kayo ng video, maayos ang presentation, baka hindi nyo alam. Hindi mo iisipin na 50 lang tayo, 30 lang tayo, hindi mo iisipin na 20 lang tayo. Maganda ang presentation. Alam, pag nagpaka-ID kayo, talagang grabe. Sabi ng pastor, bakit hindi ikot ang camera sa congregation? Eh kasi ako, pag hindi natutukan sila, nagtatampo kayo dito naman sa harap. Kasi may mga membro pag hindi natutukan, nagtatampo. Kinapakwento ako. Sige, diretso natin. Sabi ng 1 Peter 5:4, at pagkahayag, balik tayo, at pagkahayag, taga-English muna. Sabi po na sa English, sige, balik na. And then, when the chief shepherd, si Jesus Christ, is revealed, you will win the conqueror's crown of glory. Sa Tagalog, maganda. Sige, next, sabi niya, at pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang puntong ng kaluwalhatian. Kaya tayo, pag nagtagumpay, mga kapatid, tatanggap tayo. Tingnan po natin, ano yung mga tatanggapin natin? Pangalan po, acronym po natin ang salitang RALPH. RALPH ba? R-A?
LPH. Praise God. Number 1, I am conqueror, or we are conqueror and will be rewarded with righteousness. Bakit? Kasi sabi ng Bible, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Sa Tagalog, sabi niya, ang magtagumpay ay daramtan ng gayon ng mga mapuputing damit. Take note ha, figurative yan. Ang ibig sabihin ng mapuputing damit dyan, righteousness. Robe of righteousness, at hindi papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang maganda, hindi buburay ng iyong pangalan, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Gusto ko pukusan po ninyo, dahan-dahan tayo, sabi ng Bible, at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama. Halimbawa, Sister Joy, parang nakatayo ka sa langit, si Jesus Christ ang magpapahayag. Sasabi niya, Ama, ito po yung anak mo sa highly favored na si Joy Villaranino Tormento. Mabait po yan kay Pastor Lito. Supportive po yan kay Pastor Lito. Pinapakain yan si Pastor Lito. So, introduce ka ni Jesus. Tama? Sa harap, tignon, gusto ko hindi sinabi sa harapan ng lahat ng anghel. Hindi. Sa harapan ng kanyang mga anghel. Ilan ang anghel ni Sister Joy? Sabi ko sa inyo, ang isang Kristiyano, pinaka-counting anghel, 7. So sa harapan ng anghel ni Sister Joy, maririnig nila kung paano ini-introduce ni Jesus sa Ama ang kanyang anak. Gusto ko po yan, hindi buburay ng iyong pangalan dahil sa ngalan ng tagumpay. Sabi mo, alin sa katabi mo, sa ngalan ng tagumpay. Pangalawa, mga kapatid, ano po ang may reward? So we are conqueror and will be rewarded with appreciation. Yan na po. Sabi nga ninyo, appreciation. Sige, basa tayo. Ano sabi doon? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone. And in the stone, a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Sa Tagalog, nagkakabalo-baluktot ang ating dila. Ang may makinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Hindi dang na yan, mga kapatid. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Ikaw lang ang makakabasa. Parang plaque yan. Sino sa inyo nakatanggap ng plaque? Di ba appreciation yun? I-rewardan ka, nakasulat ang pangalan mo doon, so you will be appreciated. Kaya yung ginagawa natin dito, mga kapatid, mayroon po yan reward. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, appreciated. Actually, nagtanong, sabi niya, Pastor Lito, hindi mo ba kailangan pasalamatan sa ganito kasi malaking contribution sa church? Kasi siya tumulong sa church? Hindi ho. Ang Diyos ang mag-a-appreciate sa atin. Huwag mong intayin yung ma-appreciate ka ng pastor. Mga kapatid, kasi appreciation, pag tinanggap mo na yung appreciation ng tao, wala ka ng reward sa langit. Pero kapag ang ating ginagawa, i-appreciate ni Lord, and then you will receive a token, mga kapatid, tulad ng isang puting bato. Hindi mo yan lulunukin, ha? Praise God. Hallelujah. Iyan pong puting bato is sort of appreciation. Pangatlo, bilisan po natin ng kaunti. We are conqueror and will be rewarded with life. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, buhay. Masarap sa langit, Sister Joy. Wala na mga pain, wala na mga problema, masaya na tayo lahat. Gusto ko talaga sa langit, pero ayoko muna pumunta ng langit. Gusto ko sa langit kasi walang problema. Tayo, araw-araw may problema. Praise God.
Araw-araw may suliranin. Sabi ko nga, Lord, tapusin niyo na po yung aming pangungupahan. Bigyan niyo na po kami ng mga sariling bahay namin. Kasi pakakabayad lang namin. May utang na naman kami. Hallelujah. Tama? Hirap pa yan. Kaya nakita mo si Mika uuwi. Kasi, sabi ko, ba't kayo uuwi? Kasi gusto, mahal dito ang upa. Doon may sarili ka. O yung nga naman, pag may sarili ka talaga, wala kang problema. Kaya sabi ko sa church, Lord, ang church namin, okay lang, kinakaya ko talaga. Pinipilit namin makapagrenta. Pero, mas maganda, Lord, bigyan mo kami ng sariling church. Ngayon, kung ayaw ko na paayos, lipuin mo yung pamilya na nai-award na ng building na ito sa highly people. Amen? Amen. Awa, pag kasi Lord namin nangusap sa Sir Joy, walang problema. Amen? Ibigay mo ang sipa sa highly people. Pag hindi sumunod dyan, iba si Lord. Di ba, Sister Joy? Ang pati nga napapasunod. Eh, pag-pray nyo. Hallelujah. Sa last week testament. Hallelujah. Okay, bigyan na lang natin yan. Praise God. Sana lang nakikinig tayo lang. Okay, palampakan natin si Jesus. Tree of life, basa tayo. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Sa Tagalog, may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Siyempre, fruit of life, mabubuhay ka forever. Sabi mo, you will live forever. Pag nakakain ka na ng fruit of tree of life, you will not die anymore. You will live forever. Sa isa pa ho, saan pa ho makakain natin? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. Alam niyo po, natandaan niyo po ba yung manna na kinain ng Israel? Sa Tagalog, sige, basa tayo. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang na tatago. Yung mana, yung araw-araw yan na binibigay ng Panginoon. Sabi nga ninyo, mana. So, kakain tayo ng mana, kakain tayo ng tree of life, then ibig sabihin, we will live forever. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, live forever. Okay, next. Ano pa po ang ating matatanggap pag nagtagumpay tayo? We are conqueror and will be rewarded with power. Ano yung power na yan? Basa tayo. Sabi niya doon, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. Sa Tagalog, ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Hindi nyo lang alam, magre-reign tayo for 1,000 years reign ng ating Panginoon sa lupa. Kaya He will give us power. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, power. So maghahari tayo kasama ng ating Panginoon. Okay, next point, mga kapatid, 5, I am or we are conqueror and will be rewarded with honor. Hindi lang tayo ma-appreciate, i-honor tayo ng Diyos. Basa tayo, sabi po dito, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and I am set down with my Father in His throne. Sa Tagalog, ang magtagumpay ay aking pagkakaluubang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Tandaan niyo po, yung kasama kang uupo doon sa upuan ng honor. Kaya di ba natandaan niyo yung anak ni Mary? Lumapit kay Jesus, sabi niya, Mary, sa kabilang buhay ba,
sabi niya ganun, ang isa kong anak sa kanan, ang isa kong anak sa kaliwa ang paupo. Kasi pagka umupo kang kasama ni Kristo, that is a place of honor. Iba-iba yung usapan pagka umupo kang kasama ang presidente. Nakikitandaan yan. Iba ang usapan na uupo ka kasama o sa tabi ng taong makapangyarihan. That is a place of honor. So tayo ay umupo na kasama ni Kristo dahil tayo ay nagtagumpay. Ibig sabihin, tayo ay umupo sa luklukan ng honor. Isa pa ho. Sige, next. Praise God. Sabi niya, I'll make its conqueror a pillar in the sanctuary of my God, a permanent position of honor. Yan. Sige, sa Tagalog agad. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. Ang sabi kanina, permanent place of honor. So, hindi tayo lalabas, lagi tayo na nasa lugar ng honor, mga kapatid. Okay, next po, mga kapatid. Isama po natin. Again, in-acronym natin ang salitang RALPH. R-A-L-P-H. We are conqueror and will be rewarded with righteousness, with appreciation, with life, with power, and with honor. Last verse po, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, he that overcometh shall inherit all things. Sino po ang mananagumpay dito? Sabi ng Bible, overcometh shall inherit all things and will be his God and he shall be my son. Magiging anak tayo ng Diyos. Sa last, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. So, sabi ng Bible, we will be rewarded and we will be granted ng lahat ng bagay. Pagpapala, mga kapatid, biyaya ng ating Panginoon. Church, ang lagi natin i-aim ang magtagumpay dahil pag nagtagumpay tayo, ang kasunod tayo ay tatanggap. Sino po may pagsubok? So, katapos niyan, tatanggap ka ng pagpapala kay Lord. Kasi after ng tagumpay, magmamana tayo ng mga bagay na ito. Kaya, pagkatapos mong umiyak, ang kasunod niyan, blessing. Pagkatapos mo maghirap, ang kasunod niyan ay kaginhawaan. Tandaan niyo lagi yan, mga kapatid, because God is really good. Sige, awitin natin, kaninang inamit natin minsan